Isang 18 taong gulang na babae mula sa Nasugbu, Batangas, patay nang matuklaw ng makamandag na king cobra. Tinaguri ang boy ahas ng Pangasinan, patay din matapos makagat ng hinuli nitong cobra. Ako po si Royce and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Number 5. Pangasinan. Namatay sa kagat ng isang makamandag na cobra ang tinaguriang boy ahas ng Pangasinan matapos itong makagat sa dila ng hinuli niyang ahas. Kilala ang 62 years old na si Mang Bernardo Alvarez, tubong Mangaldan, Pangasinan bilang boy ahas dahil sa husay niya manghuli ng makakamandag na mga hayop na ito. Siya ang nagiging takbuhan ng marami niyang mga kabarangay kapag nakakakita ang mga ito ng ahas sa kanilang pamamahay. Kayang-kaya nga rin daw paamuhin ng lalaki ang mga nahuhuli nitong ahas at ayon nga sa kanyang mga kapitbahay ay parang hindi na nga ito tinatablan ng kamandag ng ahas. Na-feature pa nga sa programang Born to be Wild ng GMA7 si Mang Bernardo dahil nga sa kanyang husay sa paghuli ng kahit anumang ahas na ipapahuli sa kanya. Lahat ng iyon ay nagbago nang mapabalitang pumanaw na nga si Boy Ahas noong April 2021 dahil sa tuklaw ng isang cobra. Ayon sa report, sinubukan pang i-revive ng mga sumaklolong kapitbahay ang lalaki subalit huli ng lahat dahil kumalat na nga ang kamandag ng cobra sa kanyang katawan. Hindi naman makapaniwala ang marami sa kanyang mga kapitbahay dahil ilang beses na di umanong nakagat ng cobra ang matanda pero hindi naman ito naaapektuhan. Patunay nga dito ang napakaraming mga peklat ng matanda sa buo nitong katawan. Number 4. Ilocos Norte. Sa bayan ng Solsona sa Ilocos Norte, napabalitang namatay naman ang isang 18 years old na lalaki na nabansagan bilang King Cobra of the North. Kinilala ang biktima na si John Lloyd de la Cruz na natuklaw ng ahas sa barangay Darasdas sa nasabi ring bayan. Ayon sa ina ng biktima, nagpaalam daw ang kanyang anak na magtutungo sa bukid upang manghuli ng mga ahas. Hinihinalang natuklaw ang binata nang sumilip ito sa butas o sa lungga ng makamandag na king cobra. Humingi pa umano ng tulong ang lalaking ito sa kanyang mga kasamahan nang makaramdam siya ng panghihina at paninikip ng dibdib. Sinubukan pang dalhin sa isang albularyo ang binata pero hindi na nga ito nakasurvive sa kamandag ng ahas. Nabansagang King Cobra of the North ang binata dahil umano sa husay nitong manghuli ng mga makamandag na ahas. May ilang video pa nga na nag-viral kung saan makikita ang lalaking ito na pinaglalaruan ang dalawang cobra. Na-feature din ang binata sa mga local news outlet ng Ilocos Norte dahil nga sa kanyang abilidad na manghuli at magpaamo ng makamandag na ahas. Sinabi ng ina nito na naimpluwensyahan daw ang binata na mga napapanood nito sa YouTube kaya ito naengganyo na manghuli ng mga cobra. Number 3. Quezon Province. Sa barangay Kinatakutan, Tagkawayan, Quezon, patay naman ang isang 10 taong gulang na batang lalaki matapos itong makagat ng isang cobra. Kinilala ang biktima bilang si Cian Joseph Abrigo. Ayon sa kwento ng ina ng bata, sakay ng isang trolley ang mag-ina habang pauwi na nga sila sa kanilang bahay nang maganap ang insidente. Binabaybay ng nasabing trolley ang bahagi ng barangay Kinatakutan nang bigla na lamang bumagal ang takbo ng kanilang sinasakyan. Sinilip ng driver ng trolley ang ilalim nito at doon nga nila nakita ang malaking cobra na nakapulupot sa gulong ng trolley. Dito na nga ay sinubukang tuklawin ng ahas ang operator pero nakaiwas ito. Agad namang nagsitalo na ng mga sakay ng trolley pero naiwan ang biktima. Natuklaw sa binti ang bata at nang makalis na nga ang ahas ay tsaka pa lamang nila nakuha ang batang ito. Agad nilang tinalian ang tuhod ni Cian upang hindi kumalat ang kamandag at pagkatapos ay dinala ito sa isang albularyo. Idinaan pa nga nila ito sa 2 pang albularyo sa sentro ng bayan ng Tagkawayan pero habang ginagamot daw ang bata ay biglang sumakit ng sobra ang binti nito. Dito nga sila nagpasya na dalhin sa Tagkawayan General Hospital si Cian. Dahil sa kakulangan naman sa kagamitan, inilipat ng mga staff ng ospital ang bata sa Bicol Medical Center kung saan mayroong antivenom. Sinubukan pang ipasok sa ICU ang biktima pagdating sa Bicol subalit hindi na ito nakasurvive.
Paalala naman ng naghihinagpis na ina ng biktima na kung sakaling makagat ng ahas, dalhin ito kaagad sa doktor at huwag kung saan-saan pa upang mas mabigyan ng nararapat na lunas. Number 2. Batangas. Noong kasagsagan ng pandemic noong 2020, isang 18 years old na dalaga naman ang nakagat ng makamandag na king cobra sa isang bundok sa Nasugbu, Batangas. Kinilala ang biktima na si Maricar Mendez. Ayon sa kwento ng kasintahan ng biktima, pababa na sila noon mula sa bundok matapos silang kumuha ng gulay. Nakasalubong ng dalawa ang king cobra kaya naman kaagad silang tumakbo. Sa kasamaang palad, nadapa si Maricar kaya naman nakagat ito ng 2 beses ng makamandag na ahas. Kaagad na hinuli at tinaga ng lalaki ang ahas na ito at pinutol nga nito ang ulo upang masigurong hindi na makakatuklaw pa ito ng iba. Tinalian ng lalaki ang binti ni Maricar at kaagad na humingi ng tulong. Dahil sa kasagsagan ng pandemya, mas pinili ng dalaga na magpagamot na lamang sa albularyo kaysa magpadala sa ospital. Bandang 10:00 ng gabi na makaramdam ng paninikip ng dibdib ang dalaga kaya minabuti nilang dalhin na ito sa ospital. Halos nasa 3 oras ang kanilang biyahe patungo sa Batangas Provincial Hospital, subalit hindi na ito nakaligtas dahil kumalat na nga ang kamandag ng king cobra sa katawan ng biktima. Number 1. Pangasinan. Sa Villasis, Pangasinan naman, isang lalaki ang napabalitang nakagat din ng isang cobra at kaagad na binawian ng buhay. Kinilala ang biktima na si Jason Nama, 20 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon sa kwento, nakatambay sa tabi ng kalsada si Jason kasama ang barkada nito nang lumabas ang isang ahas na akmang tatawid sana sa kalsada. Inakala ng mga ito na patay na ang ahas dahil hindi na ito gumagalaw. Hinawakan ito ni Jason at doon na nga ito natuklaw. Hindi niya ito sinabi sa kanyang mga kasamahan. Aniya, napako lamang ang sugat sa kanyang kamay. May ilang mga ahas na ginagamit ang ganitong behavior kung saan magkukunwari itong patay bilang defense mechanism at saka ito aatake kapag alam niyang hindi na nakahanda ang kanyang bibiktimahin. Makalipas ang 30 minuto, nakaramdam na ng paninikip ng dibdib ang lalaki at nawala na nga ito ng malay. Doon pa lang nalaman ng barkada ng biktima na nakagat na ito ng cobra. Kagad nila itong isinugod sa Ordonez Medical Hospital, subalit huli na ang lahat. Kahit pa nga naturukan ng antivenom ang lalaki ay hindi na ito nakontra ang kumalat na kamandag. Ayon sa mga eksperto, maaaring Philippine cobra ang nakatuklaw sa binata base sa epekto ng kamandag na ito sa katawan ni Jason. Ilan lamang ang mga insidente na ito sa mga documented at mga undocumented cases ng mga nabiktima ng makakamandag na mga ahas. Sa inyong mga napanood, naway maging aral ang mga nangyaring ito sa kanila na kung sakali mang mahaharap tayo sa ganitong sitwasyon, huwag tayong mag-atubili na magtungo agad sa mga ospital upang malapatan ng lunas. Mas mainam na sa doktor tayo magtungo dahil mayroon silang sapat na kaalaman at sapat na mga instrumento upang magkaroon tayo ng mas malaking tsansa para makasurvive laban sa kamandag ng mga ahas.